Problemado ka ba buwan-buwan dahil napakalaki ng bayarin mo ng kuryente? Well, kami, may aircon, may ref, may TV, may computer, may internet. Magkano ang aming binabayaran monthly? Well, depende. Pag nagamit po kami ng aircon sa gabi, umaabot po ito ng 1,800, 2,000. May computer pa, araw-araw na o-open. At syempre, may mga ilaw rin po kami. So ngayon, para po to sa inyo. Kung gusto mong bumaba ang inyong bayarin, kung gusto mong makatipid ng kuryente, panoodin mo ito. Syempre ito, mamumuhunan ka sa umpisa. Sa pangalawa, malalaman mo, makikita mo ang tunay na bayarin mo monthly. Ito ang napakalaking tulong para po sa ating mga consumer. Kaya, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo. Nandito po ako sa aming kusina. Makikita po ninyo, may mga gamit po ako dito. Dahil ginagawa ko nga po yung aking sinasabi po sa inyo na makakatipid po kayo ng kuryente. Ito po ay solar. Renewable energy. So, papakita ko sa inyo at matitesting po natin. At dito po kayo hanga. Kahit maliit lang po siya, kaya po niya maglabas ng 220 volts. Which is, yun po yung kuryente na ginagamit natin. 220 volts. Yung aking solar panel, nasa taas na. At talagang DIY po yan. Puro kahoy po yan ang nagiging bracket niya. At ipinatong ko lang yung kanyang panel. At yung frame niyan, ginawa ko lang din po yan. Yung frame na yan, yung pinaka-frame niya. Makikita po ninyo. Yung puti na yan frame. So nag-cut po ako doon sa mga pira-piraso. So DIY po yan. Yan, so medyo maulan po ngayon kaya mahina po ang ating power supply ngayon. So ayan, hindi pa po ako tapos dyan sa labas kasi aayusin ko pa yan. At ito na nga po ang sinasabi ko sa inyo. So ito po yung kulay blue na ito po yung solar charger controller. So mula po dito sa gitna na are, sa gitna na ito po yung sa battery. At ito naman, kung makikita po ninyo, ito po yung galing sa panel sa labas. Yun po yung sumasagap ng init. At ito naman ay para sa ilaw. So, depende po kung anong klaseng ilaw na kung gusto mo, yung 12 volts, pwede rin po yan. Kaya yan, nakaabang na po yung wire na yan. At ito naman, kulay orange na yan, yan po yung 4,000 watt power inverter. DC 12 volts, maglalabas po siya ng 220 to 40 volts. So, papakita ko sa inyo kung paano ito gagana. At yan, nakalinya na po yan. Yun. Yung kulay green na yan, galing po yan sa panel, solar panel. At meron po ako ditong battery. Battery po ito ng motor. Napakaliit po niyan. 4L lang po yan. Tapos, meron po ako nung electric fan na maliit. 220 volts po yan. Hindi po yan di baterya. Ipakita ko sa inyo sa mismong description niya para maniwala kayo. Ayan. 30 volts ang kanyang pwedeng gamitin. Siyempre, yan po yung mga tester ko para mas sigurado tayo na okay. So, ngayon, titesting ko itong solar controller. Tatry kong isaksak ito sa baterya. Okay, aring malaki. Ayan, nakasaksak na. So pagkasaksak niyan, maya-maya may lalabas po dito sa kanyang board. Medyo lowbat lang po siya, no? Dahil ayan. So nagbi-blink po yung kanyang battery.
dahil po lobat po siya. Wala pa po siyang charge. Kahapon nakapag-charge ako pero hindi masyadong kuhan. Dapat 14 volts po ang lalabas po niyan. At ito rin po ay para sa ayan, lobat na lobat. So pwede ka mag-charge dito ng cellphone. So 'yon. Ito po din sa ilaw. At ngayon, titesting natin yung power inverter. So, papalitan lang natin tong alligator clip. So, yung alligator clip ay para po doon sa sira yung aking isang alligator clip. Yan. So, yung isang alligator clip, nakakonekta po yan dito sa power inverter. So papa-power on natin. Kita po ninyo, nagkukulay red siya. Ibig sabihin po niyan, mayroon pong 2 bar yung baterya sa motor. So ngayon, titesting natin ang 220 volts. Nakasaksak na siya. At makikita po ninyo, umiikot na po ang electric fan. 220 volts. Mahina pa lang po yan. Ayan. So ganun po siya, 220 volts. Napakaganda po. At pwede rin po kayo ditong mag-charge via USB. Tapos, kung gusto nyo pong maglagay ng koneksyon ng ilaw, hindi pa po ako tapos dito, pwede kayong maglagay dito ng outlet. Meron pa ako nakahanda ritong outlet. Okay. Ayan, may nakahanda po akong outlet dito para ilagay ko siya rito. Para maglagay ako rito ng outlet dito banda. Tapos nakasaksak po rito. Tapos yung sa outlet na yon, yun po yung maglilinya po ako ng wirings dyan sa taas. Magwa-wirings po ako dyan hanggang doon. Wow. Hanggang doon sa salas at hanggang doon sa computer. So, ilang minuto na po yan. Naka-red pa rin siya. Lobat pa po yung bateryang yan. Kaya sa mga tulad ko na gustong makatipid, try nyo. Oh yes. Umorder kayo sa Shopee. Tingnan nyo lang po yung picture na yan. Napakaganda. Makikita po ninyo. 12 volts. Ang labas niya ay AC 220 to 40 volts. Hindi po siya mag-overheat dahil meron po siyang fan. Ito nakapatay siya dahil binunot ko muna yung mula sa solar panel. Okay? At huwag niyo pong kalimutan i-share para mas marami pa tayong matutulungan ng mga consumer na gusto po makatipid. Thank you so much.